Kung adlaw mayong gabi unsa mang oras ninyo makita kining ato nga video, ah, bago ta magpadayon mga igsoon, magpahinumdum muna kita. Ang ato ang pagahisgutan karon mao kining mahitungod nga ning Biblia. Unsa man kining Biblia mga igsoon. Tungod kay ang Biblia gigamit ni siya sa tanang mga reliyon. Tanan nga mga reliyon mga igsoon ang gibasihan Biblia. So nganong nabuo maning Biblia o unsa man di ay kining Biblia mga igsoon. Dunay mga tao mga igsoon nga dili mo tuo sa Biblia kay lagi sinulat og tao. Doon ako i-share ninyo nga video mga igsoon ato kining tan-aw. Ang gumawa ng Biblia, tao. Sabi nga ng ibang, yan naman ay kang Biblia, yung tao lang gumawa. Sino naman ang gagawa? Sino naman ang susulat? Pag pinasulat mo sa manok, di mo maintindihan. Yung mga doktor nga, sabi ng mga tao, yun naman ay kang mga doktor, kung magsulat, para sulat manok. Pag ang manok pala magsusulat, di mo maintindihan. Ipasulat mo sa anghel, lalong hindi mo maintindihan. Iba naman ang wika ng mga anghel. Kung tao ang babasa, tao rin ang pinasulat ng Diyos. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay nga ang nagpasulat sa Biblia ang Diyos. Ang gasulat tao nga gasahan sa Ginoo mga igsoon. No? Kay siyempre para sa tao ang Biblia, so ang gigamit sa Dios para pud sa tao sad ang nagsulat. Kay kung ipasulat sa mga manok, di nato masabtan mga igsoon. O labi na ipasulat nato sa anghel, di sad nato masabtan kay lain ang sinultihan sa mga anghel mga igsoon. Mao na nga ang Biblia insakto gyud mga igsoon. So, padayon. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay Propeta Daniel. Basahin natin ang Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Daniel, isinulat niya, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman lalago. Kita mo yon? Ano ba malay ni Daniel doon? Na sa panahon ng kawakasan maraming tatakbo ng paruot parito. Nung isulat niya 3,000 taon na halos ang nakakaraan. 3,000 taon ka, umatras ka ng 3,000 taon. Wala namang mataas na kaalaman ng siyensya sa tao nun nung bata nga ako, ang amin lang libangan, radyo lang Kasi wala pang television sa Pilipinas nung bata ako, radyo lang, nakikinig kami. Kwento ni Lola Basyang, Kapitan Kidlat, ayun, yung sa mga uso nung araw, mga kwento-kwento, sa pakikinig kami sa radyo, magkakapatid kami, nakaikot kami sa radyo. Bandang muli, dumating ang tatay ko, may malaking-malaking kahon. Nung ikabiti, may tao na. Meron ng radyo, may tao pa. Yun ang telebisyon. Bandang uli, telebisyon, naging color na. Telebisyon. At tapos lumabas na yung computer. At tapos ngayon may cellphone na. Nung araw, para makatawag ka sa telepono, pipila ka dun sa operator, tatawag ka sa long distance. Napakaraming pinagduduktong-duktong yung mga operator, ganun. Abang ako ng abang, tagal. Minsan, 4 na oras na, di pa makatawag ng long distance mula sa Bicol hanggang Maynila. Pero ngayon, kahit nasa bundok ka, makakatawag ka na Tama yun sabi ng Biblia. Marami ang tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Sino may sabi nun? Ang Diyos.
na nakakaalam ng hinaharap. Sinabi yan kay Propeta Daniel, 3,000 taon na nakakaraan. Nung panahon na yon, wala pang maraming tumatakbo ng paro at parito eh. Gaya ng mga sasakyan sa lupa, sasakyan sa dagat, sasakyan sa himpapawid. Wala pa yon. Pero sabi ng Diyos, ang kaalaman o ang siyensya ay lalago. Totoo ba o hindi? Totoo. Nag-ingon ang Diyos mga igsoon, tungod kay ang tao mubasa sa Biblia. So, ang gisugo sa Diyos, tao usab mga igsoon sa pagsulat, no? Nga gigiyahan sa Diyos ang tao para maoy musulat sa Biblia. Sama ni Daniel nga gisugo sa Dios nga isulat kini matud pa diri sa 12:4 atong basahon sa Bisaya. Miingon siya kanako, apan ikaw Daniel, takupi ang basahon ug silyuhi kini hangtod nga moabot na ang katapusan. Daghang tao ang mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot unsay nang hitabo. So nagaingon diha mga igsoon, daghang tao ang mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot unsay nang hitabo. Kung hunahuna lang ni Daniel mga igsoon, niining maong pagsulat niya, di siya makasulat niini. Kay bisan mismo si Daniel mga igsoon, dili siya makahibalo nga unsay umaabot. Muna nga gigiyahan siya sa Dios aron na hisulat niya kini. Atong padayonon sa paglantaw ito. Yun ang mga pruweba na masisiguro nating ang salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Kasi siya lang naman ang nakakaalam nung mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam noon, 3,000 taon na nakakalipas, walang nakakaalam ng magkakaroon ng computer, ng robot, ng satellite, ng mga rocket ship, walang nakakaalam noon, noong 3,000 taon na. Pero alam ng Diyos yun. Kaya ipinasulat na sa Biblia bilang paunang salita. Bago pa mangyari, para maniwala tayo na salita nga ng Diyos yun. Basahin natin ang 42:9. Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Nang magsalita ang Diyos bago pa lumitaw, sinasaysay niya na. Bago pa mangyari, sinasaysay niya na. Ano ang dahilan? Pakinggan mo sa Juan 13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayun, kaya pala inuuna na ng Diyos na bago pa mangyari, sinasabi na niya, para kung mangyari, sumampalataya tayo. Kaya ako naniniwala ako, kapatid, ang nakasulat sa Biblia, totoo. Ipinasulat yan ng Diyos. Ang nagsulat, mga propeta, mga apostol, at mga ebanghelista. At yan ay totoo dahil ang kasaysayang nakasulat sa Biblia may mga pruweba sa istorya nating nalalaman. Mga bato, may pruwebang nakita sa mga bato, nakasulat sa mga bato, mayroong mga nakitang mga reliquias, may nakitang mga fossil records na nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo. So nag-ingon ang Ginoo bago pa na mahitabo, iya nang ipakita o igisulat ang mga mahitabo para kita mutuo kung kanang iyang gisulat kaniadto mahitabo na. Matud pa siyang pulong diri sa Isayas 42:9 sa Bisaya atong basahon. Ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon, o gipahayag ko karon ang bagong mga butang, bisag wala pa kini mahitabo. So, gipahayag
na niya ang mga bag-ong butang nga kaniadto iyang gisulti mga igsoon. Ug bisan pa katong wala pa mahitabo, iyahan ang gisulat nga daan sa Biblia. Para ini kahitabo mga igsoon, motuo ta. Matod sa gisulat niya sa Juan 13:19. Ingon siya, gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo na niini, motuo kamo nga ako mao. Amen. So, sakto kayong mga igsoon. Ang Biblia, tinuod yun nga pulong sa Ginoo. Ako motuo nga ang Biblia, ang Dios gyud mao ay nagsugo nga kini ipasulat sa mga propeta, sa mga gigiyahan ng mga tao aron ang Biblia masulat. So, salamat niini nga takna, inaot nga naamoy na sabtan ninyo ang Biblia. Gisulat gayod sa tao nga gigiyahan sa Ginoo nga ipasulat. Kay matod pa niya mga igsuon nga mutuo na kita no sa kung mahitabo na nga kaniadto iyang gisulat ng daan. No? Kung si Propeta Daniel, kung sa iya lang kaugalingon nga hunahuna, dili siya makahibalo nga unsay mahitabo sa umaabot. Ang Dios lamang nga mahimo ng ma-improve ang mga butang no karong panahon na nagabuhat og mga robot, nanay computer, cellphone. So ingon ana ako motuo nga ang Biblia tinuod kayo. So daghang salamat naot nga namoy nakatunan o nakuha niining atong programa karon sa pagtuon sa Biblia. Kung naaman mo'y mga pangutana or suggestion, pwede nyo i-comment na adya sa ubos o daghang salamat.